Maiksi lang tong kwento ko, pero sana magustuhan nyo. Tinatawag ako sa amin bilang Aling Rosa. Kapitbahay ni Mang Turing. Tahimik siyang matanda, laging nag-iisa, laging walang imik. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Nagsimula yon nang makabangga niya si Aling Manda sa palengke. Nabagsakan daw ng gulay ang anak ni Aling Manda at minura raw ni Mang Turing. Simula noon, nag-iba na ang buhay ni Mang Turing. Isang linggo pa lang, nangingitim na ang balat niya. Parang niluluto sa loob. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang sinasabing, "May humihila sa kaluluwa ko habang gising ako." Pinaalbularyo siya, pero kahit anong tawas at dasal, walang gumana. Isang gabi, narinig namin siyang sumigaw. Nang puntahan namin, nakanganga siyang parang may pilit na lumalabas sa lalamunan niya, pero wala namang lumalabas. Hanggang sa pumutok ang mga ugat niya sa mata at tumigil na ang kanyang hininga. Sabi ng albularyo, hindi daw basta kulam yun. Ginamitan daw siya ng kulam sa loob, yung pinupunit ang kaluluwa habang buhay pa. Kinabukasan, wala na rin si Aling Manda. Umalis daw ng probinsya. Pero bawat gabi mula noon, may naririnig kami sa bahay ni Mang Turing. Boses na paos, pabulong. "Hindi pa ako tapos. Bakit mo ako kinulam?" Ako si Ana, 23 taong gulang, at lumaki ako sa bayan ng Dolores, Quezon. Isang lugar na hindi lang kilala sa lambanog, kundi pati na rin sa mga kwento ng kulam at mangkukulam. Hindi ako naniniwala noon, hanggang sa ako na mismo ang naging biktima. Noong isang taon, nakapasok ako sa munisipyo bilang isang contractual staff. Masaya ako kasi sweldo na, may benepisyo pa. Pero sa likod ng kasiyahan, may isang babaeng ayaw na ayaw sa akin. Si Aling Sima, ang matandang janitress na tahimik lang pero palaging nakatitig sa akin na parang may galit. Akala ko chismis lang ang lahat. Sabi ng iba, may lahi raw na mangkukulam si Aling Sima. Niloloko ko pa nga yung sarili ko. Ay, baka nagsasabon lang ng mata yan, kaya ganyan makatitig. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Lunes ng umaga, nagising akong parang nabugbog. Ang bigat ng katawan ko. Para akong may lagnat pero wala naman akong sakit. Pagharap ko sa salamin, nagulat ako. May mga pasa sa braso at hita ko. Pero wala naman akong natatandaang nadapa o nauntog ako. Hindi ko na lang pinansin. Pero kinabukasan, nagsimula na akong bangungutin. May babaeng matanda sa panaginip ko na kinakaladkad ako sa masukal na gubat. Paulit-ulit, gabi-gabi, palakas ng palakas ang hagik-gik niya habang nilalagyan ako ng abo sa tiyan at likod. Pagising ko, may itim na marka na ako sa katawan. Mainit, masakit, tapos naglalagas na rin ang buhok ko. Nagpunta ako sa albularyo sa kabilang baryo, si Mang Cardo. Pagkakita niya pa lang sa akin, napakunot na agad ang noo niya. "May masamang hangin na sumama sa'yo, iha. Pero hindi lang basta hangin. May taong nagpadala niyan." Pinakita niya sa akin
ang isang itim na itlog na pinadaan sa katawan ko. Nang mabasag niya ito, puro buhok, kalmot at uod ang laman. Para akong mapapaluha. "Sinong galit sa'yo?" tanong ni Mang Cardo. Hindi ako makasagot, pero sa isip ko, si Aling Sima. Araw ng Biyernes, pinayuhan akong wag na munang pumasok, pero matigas ang ulo ko. Pumasok pa rin ako sa munisipyo. Pagpasok ko sa opisina, nandun si Aling Sima, nakaupo sa sulok, nakatitig. Pero nang mapatingin ako sa kanya, bigla siyang umiti. "Kamusta ang tulog mo, iha?" Sabay kindat niya. Hindi ko na nakayanan. Umuwi agad ako at nilagnat ng mataas. Kinabukasan, Sabado, dinala ako ng nanay ko sa isang mas kilalang albularyo sa bayan ng Lukban. Doon isinagawa ang pagtatawas gamit ang tingga at kandila. Lumabas ang hugis ng isang matandang babae na may tungkod at kulot na buhok. "May isang matanda na inggit sa'yo. Inggit sa kinang mo, sa kabataan mo, at sa kung paano ka pinapansin ng iba. Kaya gusto niyang wasakin ang sigla mo," sabi ng albularyo. Pinagsabihan ako na wag nang babalik sa lugar na yon. Nag-resign ako sa munisipyo pagkatapos ng isang linggo. Hindi na rin nakita si Aling Sima. Sabi ng mga tao, bigla raw itong nagkasakit at nagluksa sa bahay. Ayaw nang lumabas. Ako naman, unti-unting gumaling matapos ang sunod-sunod na paghilot at dasal. Hindi na ako nagdududa ngayon. Totoo ang kulam, totoo ang inggit, at totoo na minsan ang pinakamahina mong sandali ay bukas na pintuan sa mga nilalang na may masamang hangarin. Ngayon, tuwing may makatitig sa akin ng masama, pinagdadasal ko agad. Hindi ko na hinahayaang mahipuan ng masamang hangin ang kaluluwa ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Isabela, 21 taong gulang. Lumaki ako sa tahimik na bayan sa San Rafael, sa isang maliit na bahay malapit sa simbahan. Hindi kami mayaman, pero hindi rin salat. May tindahan ang mama ko sa tapat ng eskwelahan, habang si papa naman ay driver ng tricycle. Mula pagkabata, pinupuri na ako ng mga tao sa aming lugar. "Napakaganda ng anak mo, parang artista." Lagi kong naririnig yan. Maputi raw ako, singkit ang mata, may lahing Kastila, sabi nila. Kahit simpleng t-shirt lang ang suot ko, papansin pa rin. Pero sa totoo lang, hindi ko naman ginusto ang ganito. Hindi ko hinahanap ang atensyon. Gusto ko lang ng tahimik at simpleng buhay. Makatapos ng kolehiyo, makahanap ng matinong trabaho, at magmahal ng isang lalaking mamahalin din ako. Doon ko nakilala si Jomar, isang gwapong manliligaw na laging may dalang bulaklak. Masarap magluto at higit sa lahat, totoo ang pagtingin niya sa akin. Akala ko, siya na. Pero hindi ko alam, may isang matang matagal nang nagmamasid sa akin. May isang pusong unti-unting kinain ng inggit. Isang araw, habang bumibili ako ng gulay sa palengke, lumapit si Aling Leti, ang matandang kilala bilang manghihilot, albularyo, at ayon sa chismis, mangkukulam din daw. Nakaitim siya, may pulang rosaryo sa leeg at palaging nakayuko. "Mag-iingat ka, iha. May matang naiinggit sa'yo. May pusong gustong kunin ng lahat ng meron ka,"
Sabi niya sa akin habang nakatitig. Nanginig ako sa narinig pero pinilit kong ngumiti. Maraming salamat po, Aling Letty. Tumango siya. Babalik ako kapag nagsimula ng magdilim ang ganda mo. Kinilabutan ako pero binaliwala ko ito. Akala ko'y chismis lang hanggang sa sumunod na linggo. Una kong napansin, unti-unti akong tinutubuan ng mga kakaibang pantal. Akala ko'y allergy pero kinabukasan, nagkapeklat ito. Parang paso. Nagpa-check up ako pero walang makitang sanhi. Paglipas ng ilang araw, namaga ang kaliwang pisngi ko. Tila ba sinuntok? Nang magising ako kinabukasan, may mga hiwa ang balat ko. Parang may kumamot. Natutulog ka lang. Ba't ka nagkaganyan? Tanong ni Mama habang umiiyak sa takot. Ang dating mga lalaki sa paligid ko, hindi na tumitingin. Ang mga kababaihan, palihim na nagtatawanan. Si Jomar, unti-unti nang lumayo. Hindi ko na kaya, Bel. Hindi ikaw ang babaeng minahal ko. Sabi niya sa akin isang gabi. Ilang araw akong hindi lumalabas ng bahay. Umiiwas ako sa salamin. Hindi na ako ang dating Isabela na nakilala ko sa sariling ako. Hanggang sa isang gabi, may kumatok. Si Aling Letty. Sabi ko sa'yo, mag-ingat ka. May nagtatangkang sirain ang ganda mo. At hindi ito basta kulam. Ito'y gawa ng taong malapit sa'yo. Paano ko po malalaman kung sino? Halos mapasigaw ako. Sumama ka sa akin. Ngayon din, sabi ni Aling Letty. Isang kandila, litrato ko at pulang sinulid ang dala namin. Nagpunta kami sa punong mangga, malapit sa ilog. Doon, sinindihan niya ang kandila at pinalibot ang sinulid sa litrato habang binubulong ang matandang salitang hindi ko maintindihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magpakita ang tunay na may gawa, bulong niya. At sa gitna ng katahimikan, may humalakhak. Isang babae ang lumitaw mula sa anino. Nakasuot ng puting duster, mahaba ang buhok, at nanlilisik ang mata. Si Mayen, kaibigan ko. Mula pagkabata, kalaro, kasama sa sayawan, tagatimpla ng chismis, pero palaging nasa likod ko. Bakit? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Kaibigan kita. Kaibigan? Lahat ng gusto ko napupunta sa'yo. Si Jomar. Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Pero ikaw ang pinili niya. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Sa bawat tingin ng tao sa'yo, para akong wala. Inilabas niya ang isang munting manika. Ngayon, ramdam mo na kung paano masira. Sigaw niya. Ngunit bago niya pa matusok ang karayom, may liwanag na bumalot sa paligid. Si Aling Letty. Ngunit ngayon, nagbago ang anyo niya. Ang buhok niya ay naging abo, ang mata'y naging pula, at ang boses niya ay hindi na pangkaraniwan. Alam ko na ang balak mo, Mayen. Ako ang pinuntahan mo para sa kulam. Ginamit mo ang pangalan ko, ang kaalaman ko. Pero hindi mo kayang takasan ang batas ng kalikasan. Napasigaw si Mayen habang unti-unting hinihigop ang usok mula sa katawan ni Aling Letty patungo sa kanya. Hindi ako papayag. Sa akin ang kagandahan niya. Ngunit huli na. Nang matapos ang lahat, nakahandusay si Mayen sa lupa. Walang malay, puti ang mata.
Si Aling Letty biglang naglaho. Pag uwi ko, nag-umpisang bumalik ang anyo ko. Isang buwan ang lumipas, nawala ang peklat, ang mga sugat, ang pamumula. Pero ako'y hindi na Isabela noon, may sugat na sa loob. Si Mayen, nagtangkang magsunog ng sariling bahay. Nang matagpuan siya, wala na siya sa sarili. Laging may sinasabing, ibalik mo, ibalik mo. At si Aling Letty, hindi na siya muling nakita. Pero tuwing kabilugan ng buwan, may nagiiwan ng pulang kandila sa paan ng punong mangga. May bulong sa hangin at may mata sa dilim. Ang kagandahan ay biyaya, ngunit huwag itong gawing sumpa. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ako si Jolo, at sa edad kong 18, hindi ko na sana pinansin ang mga lumang pamahiin. Pero ngayong gabi, habang sinusulat ko ito, nanginginig ang kamay ko sapagkat totoo ang lahat. At nagsimula ito sa isang lata, isang kalawangin at lumang lata na nahanap ko sa likod ng bahay ng lola ko sa probinsya. Biyernes ng hapon, pumunta ako sa bahay ni Lola Pidela sa Nueva Ecija dahil bakasyon. Gusto ko sanang magpahinga. Simple lang ang bahay sa baryo. Walang wifi, walang ingay. Pero may kakaibang lamig sa hangin na parang laging may nanonood sa'yo. Sa likod ng bahay ni Lola, may abandonadong kubo. Noong bata pa ako, palaging sinasabi ng mga matatanda, huwag kang pupunta dyan. May nilagay na kulam dyan noon. Sinumpa ang lugar. Siyempre, hindi ako naniwala. Curious pa nga ako eh. At doon ko nakita ang lata. Kalawangin, may tali ng abakan na nakapulupot. At nakasulat sa gilid gamit ang uling, huwag buksan. Natural, binuksan ko. Makulit ako eh. Pagbukas ko, naamoy ko agad ang nabubulok. Para akong sinampal ng masangsang na amoy ng patay na hayop sa loob ng lata. Bulok, may kuko, mga kuko. Litrato ng isang batang lalaki na ako. Napaatras ako. Bakit may litrato ako dito? Hindi ko pa kilala ang mga sagot, pero naramdaman kong may gumapang sa ilalim ng balat ko. Kinagabihan, habang natutulog ako sa kwarto, may narinig akong tila may kumakalmot sa ilalim ng kama. Akala ko daga, pero nang sumilip ako, wala, tapos tahimik lang. Hanggang sa may narinig akong bulong. Mababang tinig, pamilyar, pero hindi ko alam kung kanino. Isoli mo. Hindi para sa'yo yan. Napalingalinga ako. Walang tao. Simula nung araw na yun, gabi-gabi akong binabangungot. Isang matandang babae, nakasuot ng itim, walang mata. Puro itim lang ang balat ng mata niya. Hinahabol ako sa panaginip. Tila may kulang sa kanya. Parang galit na ako ang may dala ng kung anong importante sa kanya. Hanggang sa isang gabi, napabalikwas ako ng gising. At nasa paakan ng kama ko siya. Yung babaeng walang mata. Pinasundo ako ni Lola sa isang albularyo, si Kagoryo. Tinignan niya lang ako. Agad akong tinabuyan. Sinira mo ang silyadong kulam. Hindi para sa'yo yun. Ipinandikit sa ibang tao. At ngayon, binuksan mo. Ikaw ang tatamaan. Paliwanag niya, noong dekada 60, may batang isinumpa ng isang mangkukulam.
nakatakda siyang mamatay bago magdibo. Kaya nilagay ng albularyo ang kanyang larawan at laman loob sa isang lata para ilak ang kulam. Walang pwedeng makialam. Pero nang buksan ko, ako ang naging bagong biktima. Sa akin lumipat. Huling linggo, lumalakas ang mga panaginip. Lumalalim ang mga sugat sa katawan ko. Kahit hindi ko naman inaalog o sinasaktan ang sarili ko. Lumalabo ang paningin ko at dumarami ang tinig. Lahat sila pawang patay. Lahat sila nakulam. Ngayon, hindi ko na alam kung totoo pa ang naririnig ko. Nakabalik na ako sa Maynila, pero parang may dala akong multo mula sa baryo. Sinunog ko ang lata, pero sa gabi, nasa ilalim pa rin ito ng kama ko. Paikot-ikot lang. At tuwing sasabihin kong wala akong kasalanan, naririnig ko ang tinig sa tenga ko. Wala kang karapatan hawakan ang sakit ng iba.